Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1437-42. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinundan ni Francis ang koponan ng Ancient God Resplendent sa gitna ng scorching underworld. Ang nakalalasong apoy na ambon dito ay isang bagay na kahit ang rank 8 Ancient Gods ay mahihirapang labanan. Ang koponan ng Ancient God Resplendence ay nakalabas sa ilalim ng proteksyon ng array na nilikha ng Heaven's Legacy Array Plate, ngunit kasama si Francis sa pagkakataong ito, hindi na nila kailangang gamitin ang array. Buzz. Bees. Pagkatapos nilang makipag-ugnayan sa Divine Kingdom ng Giant God Race, lumitaw ang mga spatial ripples sa harap nila, na bumubuo ng madilim na dilaw na daanan. Swish! Swish! Sa loob ng Divine Kingdom, hindi mabilang na mga eksperto ang lumipad palabas sa mga gusali, kasama sina Wuheng at ang Grand Elder. Mayroon ding ilang half-step Godlords at peak rank 9s na hindi pa nakita ni Francis. Mukhang ang Giant God Race ay medyo umuunlad. Kailangan lang nila ng 1,000 taon para direktang makaharap ang Ancient Soul Hall, pagsusuri ni Francis. Ngunit ang kanyang pagdating ay kinailangan ng lahat ng Giant God Race na lumabas para salubungin siya. Francis, nandito ka na. Si Wuheng ang unang humakbang pasulong. Bagamat nag-iisang dumating si Francis, orihinal niyang naisip na, kung ang espiritual na lahi ay hindi nagpapadala ng sinuman, si Francis ay hindi rin darating. Malaking ginhawa para kay Wuheng ang makitang si Francis na darating upang tulungan siya. At nang maramdaman niya ang pagtatanim ni Francis, pareho siyang natigilan at natuwa. Naalala niya na si Francis ay patuloy na nagagawang hamanin ang mga buhay na mas mataas sa kanya. Ngayon na si Francis ay isang half-step na Godlord, malamang na mayroon siyang lakas upang labanan ang isang tipikal na Godlord. Para sa Giant God Race, ang isang fighting power na maaaring makipaglaban sa isang Godlord ay napakahalaga. Siya ang reinforcements na hiniling ni Lord Wuheng. Bakit isang tao lang? Ang iba pang mga miyembro ng upper echelon ay hindi nagbahagi ng parehong pananaw. Karamihan ay nakapasok na sila sa Giant God Hall pagkatapos at hindi nila alam ang tungkol kay Francis, lalo pa na ang spiritual race ay dumaan lang sa isang malaking digmaan. Sila ay orihinal na nagkaroon ng malaking pag-asa sa mga reinforcement na binanggit ni Wuheng. Para sa isang tao lamang na magpakita ay walang alinlangan na isang napakalaking psikolohikal na dagok. Lord Wuheng, ang iyong reinforcements ay binubuo lamang ng isang tao. Kahit na ipagtanggol natin ang lugar na ito, wala tayong pagkakataong manalo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may ulo ng toro ay sumulyap kay Francis, umiling, at bumantong hininga. Tama ang Ancient God Giant Devil. Hindi maganda ang pagkakataon natin. Ang mga sumama sa Giant God Hall pagkatapos ay lahat ay nagpakita ng mga pagpapahayag ng pagkabigo. Ang kaibigan kong ito ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Kung handa siyang tulungan tayo, hindi na natin kailangan ng iba pang reinforcements. Tumayo ng tuwid si Wuheng, ang kanyang ekspresyon ay may kumpiyansa at hindi nababagabag. Alam niya na si Francis ay may malalakas na clone at isang eksperto sa Destruction Dragon Race. Si Francis mismo ay napakalakas din. Oh! Isang kakaibang liwanag ang kumislap sa mga mata ng Ancient God Giant Devil habang nakatitig siya kay Francis. Ngayong tiningnan niyang mabuti, talagang napansin niyang kakaiba ang taong ito. Gayunpaman, isa pa rin siyang tao. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng dalawang malalaking paksayon. Para magkaroon ng malaking epekto ang isang solong tao, ang isa ay kailangang maging isang top-class na eksperto. Ang Giant God Race ay kasalukuyang nahaharap sa isang problema, kaya bakit hindi tayo magkaroon ng mabuting kaibigan ni Lord Wuheng na hayaan nating maranasan ang kanyang mga kakayahan? Agad na sabi ng isang matanda na may malapad na mukha, baka sa mukha niya ang pag-asam. Francis, ano sa tingin mo? Si Wuheng ay may medyo walang magawang ekspresyon. Halos hindi pa dumating si Francis, at ang ilan sa mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall ay pinilit na siyang sumali sa labanan. Ito ay talagang hindi naaangkop.
Ngunit ang mga paksayon na kinabibilangan ng mga miyembro ng upper echelon ay nagdadala ng napakalaking panganib sa pagtulong sa Giant God Race. Sa sandaling ito, kung ang lahat ay naniniwala na sila ay tiyak na mapapahamak, ang mga paksayon na ito na huli na sumali ay malamang na sumuko sa Ancient Soul Hall. Ito ay tiyak na dahil sila ay nagmamalasakit sa kanilang sarili at sa kaligtasan ng kanilang mga paksayon na kanilang target na si Francis. Ayos lang. Isang maliit na bagay lang. Mahinahong sumang-ayon si Francis. Pagkatapos ng kanyang nakaraang karanasan sa isang digmaan, naisip ni Francis ang digmaan bilang isang magandang pagkakataon para sa pangangalap ng mga mapagkukunan. Mabuti. Pagkatapos ay makikita natin kung gaano kahusay si Sir. Ang grupo na pinamumunuan ng Ancient God Giant Devil ay hindi maiwasang mapangiti. Sa harap ng isang malagim at malupit na digmaan, talagang sinabi ni Francis na ito ay isang maliit na bagay lamang. Sa kanilang pananaw, si Francis ay tiyak na isang inapo ng ilang spiritual race elder, lumaki at sanay sa karangyan, lahat ng kanyang mga problema ay naresolba ng kanyang mga nakatatanda. Ito ay ang tanging paliwanag para sa tulad ng isang bastos na pahayag. Nagpadala ang Ancient Soul Hall ng mga miyembro sa Scorching Underworld, kaya ilang sandali lang ang pagtuklas nila sa Giant God Hall. Ang kailangang gawin ni Good Sir ay utusan ang mga miyembro ng Giant God Hall na tambangan at hadlangan ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa loob ng Scorching Underworld. Ipinaliwanag ng Ancient God Giant Devil ang kasalukuyang sitwasyon at ang misyon kay Francis. Manam. Tumango si Francis. Sa totoo lang, napagmasdan niya gamit ang kanyang God Spiritual ay habang papunta dito ang kasalukuyang sitwasyon at nahulaan na niya ang kasalukuyang diskarte sa labanan ng Giant God Race, protektahan ang Divine Kingdom at gamitin ang paghalit na kapaligiran upang labanan ang Ancient Soul Hall. Maaari nitong pahinay ng Ancient Soul Hall habang bumibili ng oras ng Giant God Hall. Kung magpapatuloy ito sa mahabang panahon, maaaring makalaban ng maayos ang Giant God Hall laban sa Ancient Soul Hall. Ito ay isang espesyal na token ng mensahe ng Giant God Race. Kung ipapadala mo ang iyong isip dito, mararamdaman mo ang lahat ng kalapit na miyembro ng Giant God Hall na may hawak na mga token at magpapadala rin sa kanila ng mga order. Ang Grand Elder ay naglabas ng isang simpleng dark yellow token at idinagdag, kung may lumitaw na kaaway na Panginoong Diyos, abisuhan ako kaagad. Brother Hanford, guguluhin kita dito. Ngunit sa mga kakayahan ng iyong bloodline, hindi ito dapat maging mahirap. Tinapik ni Wuhing ang mga sundalo ni Francis. Siya ay may higit na pangunawa sa bloodline ni Francis kaysa sa sinumang nasa Giant God Hall. Matapos matanggap ang misyong ito, umalis si Francis sa Divine Kingdom. Hey! Anong mahirap dito? Bahagyang ngumiti si Francis. Kahit na wala ang espesyal na token ng mensahe, nararamdaman niya ang sitwasyon sa isang malawak na lugar. Ang nakikita niya ay kadalasang rank 7 hanggang rank 9 Ancient Gods. Mayroong ilang peak rank 9s at 3 half-step Godlords lang. Ilang maliliit na skirmishes lang. Ipaubaya ko na sa inyo. Hindi makabuo ng anumang interes si Francis, kaya tinawagan niya sina Kenzo, Winfred, at Wilfred. Sina Kenzo at Wilfred ay parehong nasa halos pinakamataas na rank 9 habang si Winfred ay nasa rank 9 pa rin. Ang pagpapali sa kanilang tatlo ay sapat na sa ngayon. Bukod dito, maaaring ibahagi ni Francis ang kanyang paningin sa kanyang mga clone at gamitin ang mga ito upang mapataas ang kanyang kakayahang mag-utos at kontrolin ang sitwasyon. Ako ang kasalukuyang pinakamataas na commander. Ang tatlong clone na ito ay pareho sa akin. Sundin ang lahat ng kanilang utos. Ginamit ni Francis ang espesyal na token ng mensahe upang ihatid ang kanyang sariling sitwasyon at ang kanyang plano sa lahat ng miyembro ng Giant God Hall sa Scorching Underworld. Sa isang tiyak na lugar, isang babaeng napakalaking Giant God Race at dalawang iba pa ang nagtatago. Sabay na nakatanggap ng mensahe ang tatlo. Sino ang taong ito? Bakit hindi ko pa siya nakita? Natarante ang pinuno ng pangkat ng tatlo. Francis. Tawag ng mata ko na babae. Siya ay walang iba kundi ang taong sumama sa Ancient God Thundermount para hanapin si Francis sa Black Devil Peak, Ancient God Steelmoon. Sino si Francis? Ang pinuno ng pangkat ay pumasok sa Giant God Hall pagkatapos at hindi pa niya narinig ang pangalan noon.
Siya ay isang mabuting kaibigan ni Lord Wuheng. Mukhang humingi ng tulong si Lord Wuheng. Nagpadala ng paliwanag ang sinaunang Diyos Stilmon. Sa sandaling ito, narinig nila ang isang kakaibang boses. Nakakita ako ng ilang miyembro ng Giant God Hall. Kunin silang buhay. Strike. Tawag ng pinuno ng pangkat ng Giant God Hall. Ang kanilang walang ginagawang pag-uusap ay naging dahilan upang sila ay matuklasan muna ng kalaban. Boom! Bang! Bumagsak! Ang dalawang panig ay mabilis na nagsimulang maglaban. Nako, 4 na tao ang pangkat ng Ancient Soul Hall. Bagamat hindi sila sanay sa lugar na ito, mayroon pa rin silang mas maraming fighting power kaysa sa 3 miyembro ng Giant God Hall. Sa sandaling ito, isang mahinang enerhiya ng kamatayan ang nagsimulang mabilis na lumapit. Hindi maganda. Isa pa ba itong miyembro ng Ancient Soul Hall? Ngumisi ang team leader. Hindi, isa ito sa 3 taong binanggit ni Francis ngayon lang. Nakita ng sinaunang Diyos Stilmon ang mukha ng bagong dating at natuwa. Bees. Ang mga mata ni Winford ay lumundag ng masasamang enerhiya ng kamatayan, at sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang ilang death spears. Ang pagpasok ni Winford sa larangan ng digmaan ay agad na nagpabagal, ang kanyang death intent ay naging sanhi ng panginginig ng mga kaaway sa takot. Sa huli, 2 miyembro ng Ancient Soul Hall ang napatay habang ang 2 pa ay tumakas na may matinding pinsala. Baguhin ang ambush point. Utos ni Winford, kung saan pinangunahan niya ang koponan ng Ancient God Stilmon palayo. Ang puwersa ng 2 paksayon ay madalas na nag-aaway sa loob ng Scorching Underworld. Ang sino mang makalapit sa Divine Kingdom ay mamarkahan ng God Spiritual ay ni Francis. Kung ang anumang labanan ay mukhang hindi maganda, ipapadala niya si Kenzo, Wilfred, o Winford bilang mga reinforcement. Ang 3 sa kanila ay bawat isa ay may pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Hanggat wala ang isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, maaari nilang ibalik ang alon ng labanan at pumatay ng 1 o 2 buhay. Sa araw na ito, ang operasyon ng paghahanap ng Ancient Soul Hall ay lubhang nahadlangan, kung saan ang kanilang mga miyembro ay nagtamo ng matinding pagkalugi. T11 iwan mo muna ang lugar na ito. Ibinigay ni Francis ang misyon sa kanyang 3 clone. Nakahanap siya ng hiwalay na lugar para makapasok sa space-time robe at maglinang. Swish! Isang madilim na kulay abo na bato ang lumitaw sa kamay ni Francis, na natatakpan ng mga ukit ng balahibo at humahampas sa lakas. Ito ang Heaven Soul Feather Spirit Stone na napanalunan niya sa Divine Kingdom Auction. Maaari nitong dalisayin at palakasin ang kaluluwa, maging dahilan upang ito ay umunlad. Ang Heaven Soul Feather Spirit Stone ay may pinakamalaking epekto sa rank 8 at rank 9 Ancient Gods, na may kakayahang itaas ang kanilang mga kaluluwa sa buong antas. Ngunit kahit na hindi nito mapataas ang soul intent ng half-step Godlord sa isang buong antas, maaari pa rin itong magbigay ng malaking tulong. Ang soul intent ni Francis ay hindi kapani-pani walang condensed at dalisay, mas mataas kaysa sa ordinaryong half-step na Godlord. Sa sandaling ginamit niya ang batong ito, mas kumpiyansa siya na kaya niyang itaas ang kanyang soul intent sa antas ng Panginoong Diyos. Sa oras na iyon, ang Soul Eye Bloodline techniques ni Francis ay magiging isang malaking banta kahit sa First Heaven Godlords. Buzz! Bees! Dahil sa kaisipang ito, pinaikot ni Francis ang enerhiya ng kanyang kaluluwa at sinimulang makuha ang asensya ng Heaven Soul Feather Spirit Stone. Bukod sa Heaven Soul Feather Spirit Stone, mayroon ding 3 Heaven Void God Origin Ginseng si Francis. Nag-iwan siya ng isa para sa kanyang sarili, ang pangalawa para kay Angelica, at ang pangatlo para sa Blood Flame Killing Race Patriarch. Matagal bago iyon, naabot na ng Patriarch ang level 9 sa Fire Intent gamit ang mga mahalagang mapagkukunan na nakuha mula sa banal na kaharian ng Light Race, at naging kalahating hakbang na God Lord. Ang Heaven Void God Origin Ginseng na ito ay maaaring magpataas ng pagkakataon na maging isang God Lord, ngunit kung ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay maaaring maging isang God Lord o hindi ay nakasalalay sa kanya lamang. Nagsimula siyang sumipsip ng enerhiya ng Heaven Soul Feather Spirit Stone at ito ng kanyang soul intent. Sa prosesong ito, nakikita pa rin ni Francis kung ano ang nangyayari sa labas sa pamamagitan ng message token o sa kanyang 3 clone.
Bagamat hindi na niya direktang kinokontrol ang larangan ng digmaan at ang sitwasyon ay hindi kasing ganda noong simula, ang Giant God Hall ay mayroon pa ring napakalaking kalamangan. Sa ilang mga pagitan, ang sitwasyon sa Scorching Underworld ay ibabalik sa Divine Kingdom. Paano naging ganito? Ang sinaunang Diyos Giant Devil ay nabigla. Kahit na si Francis ay talagang may kakayahan, hindi siya maaaring gumawa ng mga kahangahangang resulta. Sa nakalipas na ilang araw, ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng matinding pagkalugi. Kahit na mas maraming reinforcement ang dumating mula sa likuran, nabigo pa rin silang tumago sa puso ng Scorching Underworld. 1438. Paano naging ganito? Ang sinaunang Diyos Giant Devil ay nabigla. Kahit na si Francis ay talagang may kakayahan, hindi siya maaaring gumawa ng mga kahangahangang resulta. Sa nakalipas na ilang araw, ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng matinding pagkalugi. Kahit na mas maraming reinforcement ang dumating mula sa likuran, nabigo pa rin silang tumago sa puso ng Scorching Underworld. Sa kabaligtaran, ang mga miyembro ng Giant God Hall sa labas ay lumalakas at lumalakas habang nagkakaroon sila ng higit na karanasan at hinahasa ang kanilang sarili sa pamamagitan ng labanan. Ang kaibigan ni Lord Wuheng ay talagang pambihira. Nakangiti na ngayon ang ilan sa mga miyembro ng upper echelon na nakatarget kay Francis. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Francis ang kaibigan ng Hallmaster, siya rin ang tunay na pakikitungo, na nagbibigay ng serbisyo para sa Giant God Hall. Sa pamumuno ni Francis, ang paghahanap ng Ancient Soul Hall ay hindi nagawang gumawa ng anumang pag-unlad, at ang mga numero nito ay patuloy na bumababa. Ikinagalak ito ng mga miyembro ng Giant God Hall, at ginamit nila ang panahong ito upang linangin at palakasin ang kanilang mga sarili upang maghanda para sa mas malaking digmaan na darating. Sa loob ng space-time robe, nililinang pa rin ni Francis ang Heaven Soul Feather Spirit Stone. Buzz! Bees! Isang kakaibang enerhiya ng kaluluwa ang patuloy na umaagos palabas ng Heaven Soul Feather Spirit Stone at papunta sa kaluluwang katawan ni Francis. Sa ngayon, nakuha na ni Francis ang karamihan ng asensya sa Heaven Soul Feather Spirit Stone. Ang kanyang kaluluwa ay nasa gitna ng patuloy na pagpapabuti. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe si Wilfred. Matapos ang maraming pagkalugi na naranasan nito, binago ng Ancient Soul Hall ang mga estratehiya. Binawasan nito ang bilang ng mga koponan at pinataas ang bilang ng mga miyembro sa bawat koponan. 4 na team ang natuklasan hanggang ngayon, 3 sa kanila ang pinamumunuan ng Half-Step God Lords. Sa sitwasyong ito, kailangan ng Giant God Hall na bumuo ng parehong malalakas na team. Kung hindi, wala silang magagawa. Kayong 3 ay bawat isa ay mamumuno sa isang koponan. Ipinadala ni Francis ang kanyang plano. Ang Black Destruction Dragon, na kasalukuyang naglilinang sa space-time robe, ay biglang nagmulat ng mga mata. Naabot mo lang ang pinakamataas na rank 9. Lumabas ka at initutin mo ang iyong sarili. Ang boses ng kaluluwa ni Francis ay umalangaw-ngaw sa isipan ng Black Destruction Dragon. Oo, Master. Ang mga mata ng Black Destruction Dragon ay sumikat ng madilim na apoy. Ang pagpatay at pagkasira ay ang pinakadakilang kagalakan para sa Destruction Dragon Race. Sa Scorching Underworld, ang mga miyembro ng Giant God Hall ay bumuo ng 3 koponan, bawat isa ay pinamumunuan ng isa sa mga clone ni Francis. Bagaman nagkaroon kami ng kalamangan sa mga nakaraang sagupaan, kung patuloy naming gagamitin ang pamamaraang ito upang labanan ang Ancient Soul Hall, babagsak ang aming mga pagkakataong manalo. Kung mas marami ang mga numero, mas mahirap mag-ambush. Ang panig na makikinabang sa ganitong paraan ng pakikipaglaban ay ang Ancient Soul Hall. Leader, ano ang diskarte natin sa labanan? Medyo nataranta ang ilang miyembro ng pangkat. Sa napakaraming tao, magiging mas mahirap na masaktan ng husto ang kalaban. At kung hindi sila kalaban ng kalaban, mas mahirap ding tumakbo. Sa madaling salita, inisip nilang lahat na ang bagong diskarte na ito ay lubhang nakapipinsala. Huwag ka nang magtanong. Simulan ang operasyon. Pinangunahan ni Kenzo ang kanyang koponan sa malayo. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, nakatagpo sila ng koponan ng Ancient Soul Hall. Patayin. Direktang utos ni Kenzo. Ano? Pinuno, ang pangkat na iyon ay may kalahating hakbang na Diyos Panginoon.
Sa mga tuntunin ng kabuoang lakas, ito ay mas malakas kaysa sa atin. Agad na sabi ng isang rank 9 ancient god. Siya ay orihinal na naniniwala na si Kenzo ay may ilang napakatalino na plano, ngunit ito ay naging pag-atake lamang sa anumang kaaway na kanilang makakaharap. Ngunit wala nang babalikan ngayon dahil napakaraming tao upang tumalikod at tumakbo. Mga labi ng Giant God Hall, mamatay. Ang isang naka-gray na elder ng Ancient Soul Hall ay masamang tumawa habang pinangungunahan niya ang kanyang koponan pasulong. Magkakaroon ako ng laban sa iyo. Hinarap ni Kenzo ang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. Swoosh! Isang pilak pulang espada ang lumitaw sa kanyang kamay, na paulit-ulit niyang itinulak pasulong, na lumikha ng isang lambat ng mga imahe ng espada. Ang silver red sword na ito ay isa sa mga samsam na nakuha ni Francis mula sa digmaan sa Blazing Gold Race. Naglalaman ito ng space intent at fire intent, kaya ibinigay niya ito kay Kenzo. Isang maliit na trick. Ikinaway ng matanda na nakasuot ng kulay abo ang magkabilang palad, na lumikha ng isang higanting palad na gawa sa umiikot na itim na ulap na bumangga sa lambat ng mga imahe ng espada. Extreme Space Slash. Ang Eyes of Spacetime ni Kenzo ay kumikislap na may starry silver na liwanag habang sila ay pumutok ng malakas na spacetime energy. Ang kanyang Eyes of Spacetime ay hindi pangkaraniwan dahil malapit na sila sa quasi-god eye level. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas sa mga clone ni Francis. Whoosh! Isang ditunay na talim ng pilak ang nabuo sa harap ni Kenzo, at pagkatapos ay kumurap ito, at sumunod na lumitaw sa harap mismo ng naka-gray na elder. Manem! Anong malakas na spacetime energy? Nagulat ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Para sa isang tao sa cultivation ni Kenzo na gumamit ng napakalakas na pag-atake ay talagang hindi pangkaraniwan. Ngunit ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay isa pa ring half-step na Godlord, at higit na nalampasan niya ang rank 9 Kenzo sa maraming aspeto. Boom! Ang divine power ay sumabog sa kanyang katawan, na bumubuo ng pader ng itim na enerhiya na hamarang sa pag-atake ni Kenzo. Ang matanda na may kulay abo na damit ay mabilis na nagsimula sa kanyang ganting atake. Sa harap ng isang buong puwersang pag-atake mula sa isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos, kahit si Kenzo ay nakaiwas lamang. Leader, hindi maganda ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Nag-aalalang tanong ng isang rank 9 ancient god. Sila ang may problema. Malamig na ngumisi si Kenzo. Boom! Sa sandaling ito, isang mapaminsalang enerhiya na gustong sirain ang lahat ay biglang bumaba. Ang mga bloodline sa magkabilang panig ay hindi maipaliwanag na nanginginig sa takot. Thwish! Isang lalaking may kulay itim na laki ang lumitaw sa harap ng lahat. Haha, magulo lang naman durumog. Kayong lahat, manginig sa ilalim ng apoy ng Destruction Dragon Race. Sa sandaling lumitaw ang Black Destruction Dragon, bumaril ito patungo sa nakatatandang kulay abong damit. Mga reinforcement. Nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng Giant God Hall nang makita ito. Hindi. Ang bloodline energy na ito. Ito kaya ang Destruction Dragon Race. Nanlamig sa takot ang mukha ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Ang Destruction Dragon Race ay isa sa mythical top 10 ancient races. Spacetime Shackle. Mukhang handa na si Kenzo, at ang kanyang mga mata ay agad na nagpakawala ng pinakamataas na enerhiya ng spacetime. Biglang, ang napakalakas na spacetime na enerhiya na ito ay bumuo ng isang hadlang sa paligid ng matanda na nakasuot ng kulay abo at tinatakan siya sa loob. Kahit sa loob ng kanyang katawan, ang naka-gray na nakasuot na elder ay pinigilan ng spacetime energy. Break ka para sa akin. Ang matanda ay sumabog sa lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, at ang spacetime na enerhiya sa kanyang paligid ay naging magulo at nagpakita ng mga palatandaan ng pag-crack. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang Black Destruction Dragon. Pagsira ng Dragon Blast. Ang mga braso ng Black Destruction Dragon ay naging mga itim na dragon na sumugod pasulong. Boom! Bang! Pinalipad ng Black Destruction Dragon ang matanda na nakasuot ng kulay abo, sumusuka ng dugo habang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Thwish! Thwish!
Agad na hinabol ni Kenzo at ng Black Destruction Dragon. Pareho silang kumuha ng pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact at binugbog ang matanda na may kulay abong damit. Dahil sa kawalan ng kakayahang makalaban, ang matanda ay mabilis na pinatay. Pagkatapos ng lahat, ang nakaabo na elder na ito ay isang napakakatamtamang kalahating hakbang na Godlord habang ang Black Destruction Dragon ay naglalaman ng mythical blood ng ika-9 na ranggo na lahi. Nagtataglay ito ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa opens iba at maaaring hamanin ang mga kalaban na mas mataas sa antas nito. Dahil sa tulong din ito ni Kenzo, hindi makatwiran na patayin ang nakatatandang nakasuot ng kulay abo. Sa pagkamatay ng kalahating hakbang na Panginoong Diyos, ang natitirang mga miyembro ng pangkat ng Ancient Soul Hall ay nawala ng anumang kakayahang lumaban. Sa huli, higit sa kalahati ng pangkat ng Ancient Soul Hall ang napatay, kasama ang mga nakaligtas na nagkalat. Sa Ancient Soul Hall base sa loob ng Scorching Underworld. Paano nangyari ito? Ang ekspresyon ng Diyos Panginoon Evil Spirit ay mabagsik at nagngangalit sa galit. Ang Ancient Soul Hall ay natalo sa bawat sagupaan sa Giant God Hall hanggang ngayon, at ang kabilang panig ay hindi pa gumamit ng kahit anong half-step na God Lords. Dahil dito, ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay nakakaramdam ng lubos na kahihiyan. Ang mga eksperto sa Ancient God ng Ancient Soul Hall sa paligid niya ay nanginginig sa takot. Sa mga nakaraang sagupaan, pangunahin na ang tatlong kaapo-apuhan ng God ay na may mahusay na pagganap at madalas na talunin ang mga koponan mula sa aming paksayon. Ngunit ngayon, isang eksperto sa Destruction Dragon Race ang biglang lumitaw. Isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ang nag-ulat ng pinakabagong katalinuhan. Dahil sa nalaman nila sa mga nakaraang sagupaan sa pagitan ng dalawang paksayon, makikita nila na ang tatlong inapo ng God Eye na ito at ang eksperto sa Destruction Dragon Race ay kamakailan lamang lumitaw. Destruction Dragon Race. Nanginig ang lahat ng miyembro sa pagbanggit sa karerang ito. Sa karagdagan, silang apat ay may pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact. Idinagdag ng isa pang tao. Ano? Nagulat ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Ang tatlong inapo ng God Eye at ang Destruction Dragon na biglang lumitaw ay medyo kakaiba na. Naghinala pa siya na may malakas na paksayon ang tumutulong sa Giant God Hall mula sa mga anino. At ngayong alam niyang lahat sila ay may pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact, masigurado siya sa teoryang ito. Ngunit gayunpaman, ang paksayon sa likod ng Giant God Hall ay maaaring kasing lakas ng paksayon sa likod nila. Ako mismo ang kikilos at aalamin kung saan nanggaling ang mga taong ito, tahimik na sabi ng Panginoong Evil Spirit sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit hindi siya gumawa ng aksyon noon ay dahil siya lamang ang naruroon na Diyos na Panginoon. Kung siya ay walang ingat na kumilos at nauwi sa napapaligiran ng God Lords of Giant God Hall, ang mga pagkalugi ay mas malala pa. Ngunit ngayon, determinado siyang kumilos at imbestigahan ang bagay para sa kanyang sarili. Wala nang mas mahusay kaysa sa pagtakbo sa tatlong mga inapo ng God Eye o ang Destruction Dragon. Sa pamamagitan ng paghuli sa mga ito, hindi lamang siya makakakuha ng mahalagang impormasyon kundi pati na rin ng isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Sa loob ng space-time robe. Kumapit ka. Basag. Ang Heaven Soul Feather Spirit Stone sa harap ni Francis ay biglang gumuho at naging pulbos. Ang kanyang soul intent ay nasa isang hindi tunay at ilusyon na estado. Unti-unti, ang soul intent ni Francis ay nagsimulang lumawak at kumawala sa kanyang katawan, tumakas sa mga hangganan ng space-time robe dimension at sumanib sa mas malaking mundo sa kabila. Swish! Bahagyang nanginig ang mundo, at maririnig ang paminsan-minsang kulog. Sa sandaling ito, ang soul intent ni Francis ay nalampasan ang lahat, na tila naging kinatawan ng langit at lupa. Brerum. Ang nagbabagang makamandag na ambon ay nahulog sa kaguluhan, na lalong nagpapataas sa panganib ng nakakapasong underworld. Ang mga taong naglalakbay sa Scorching Underworld ay agad na huminto at ginawa ang lahat ng kanilang pagsisikap upang labanan ang apoy na lason. Kaboom!
Ang isang kalooban na maaaring yumanig sa mundo ay tila lumampas sa isang hadlang, na naglalabas ng isang hindi maaalis na presyon na maaaring sugpuin ang lahat ng bagay. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga nilalang na naninirahan sa isang radius na 100,000 ilang li ay pakiramdam na ang kanilang mga kaluluwa ay tinamaan ng isang kidlat, na napakalaking dahilan upang silang lahat ay bumagsak at yumuko. Sa loob ng Divine Kingdom ng Giant God Hall. Manem. Ang kalooban ng Diyos Panginoon. Agad na binuksan ni Wu Heng ang kanyang mga mata. Swish! Swish! Sa mga nakapalibot na bulwagan, ilang makapangyarihang sinaunang Diyos at kalahating hakbang na Diyos Panginoon ang lumipad palabas na may tame time na ekspresyon. Maaaring gumawa ng isa pang Diyos na Panginoon ang Ancient Soul Hall. Labis na nag-aalala ang Grand Elder. Ang Diyos na kalooban ng Panginoon ay nanggaling sa labas. Siguradong dahil may bagong Diyos na Panginoon ang lumitaw sa loob ng Ancient Soul Hall. Ganon din ang iniisip ng iba, at walang alinlangan na matinding dagok ito sa moral ng Giant God Race. Ang Giant God Hall ay may mas kaunting God Lords kaysa sa Ancient Soul Hall, at kung ang Ancient Soul Hall ay may ibang God Lord. Iyan ay hindi tiyak. Bulong ni Wu Heng sa kanyang sarili, isang pilak na buhok ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, ang God Lord Will na biglang nagpakita ay nagsimulang dahan-daang umatras. 1439. Sa isang lugar sa scorching underworld, ang Godlord Evil Spirit ay nasa kalagitnaan pa lang ng paghahandang itago ang sarili at imbestigahan ang tatlong inapo ng God Eye at ang Destruction Dragon nang may maramdaman siya. Kagustuhan ng Diyos na Panginoon. Biglang itinaas ng Diyos Panginoong Evil Spirit ang kanyang ulo sa pagkataranta. Damang-daman niya ang malayong Godlord Will na iyon. Maaaring gumawa ang Giant God Hall ng isa pang Diyos na Panginoon. Nagulat ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Ngunit kung ito ay totoo, ang Giant God Hall ay dapat na itago ang Diyos na ito upang magsilbing isang trump card na maaaring alisin sa panahon ng pangunahing digmaan upang mahuli ang kanilang mga kaaway na hindi nakabantay. Hindi dapat ito basta-basta inihayag ng ganito. Sino nandyan? Biglang may naramdaman ang Diyos Panginoong Evil Spirit at tumalikod. Godlord Evil Spirit, talagang naging matapang kang maglakas loob at makipagsapalaran ng mag-isa. Isang itim na figure ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Diyos Panginoon Gloomhaven. Natuwa ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Halos lahat ng mga bagay ng Ancient Soul Hall, malaki man o maliit, ay pinangangasiwaan ng Diyos Lord Gloomhaven, at ang Diyos Lord Gloomhaven ay mas malakas kaysa sa kanya. Siguro naramdaman mo rin ito. Ang biglaang God Lord Will, tawag ng Diyos Lord Evil Spirit. Manam. Sabay tayong tumingin. Magagamit din natin ang pagkakataong ito para subukan ang lakas ng Giant God Hall. Nagdilim ang mga mata ni God Lord Gloomhaven. Kara-rating lang niya pero alam na niya ang ilang basics tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, ngayon ay nagkaroon ng bagong God Lord Will sa Giant God Hall. Kung una silang makakalap ng ilang impormasyon, mas madaling harapin ang banta pagdating ng oras. Kaya, nagpasya siyang sundin ng Diyos Lord Evil Spirit at lihim na imbestigahan ang kaaway. Kahit na nadiskubre sila ng Giant God Hall, maaari lang silang umatras kaagad. Sa loob ng space-time robe, sa kanyang soul intent na umabot na sa Godlord level, mabilis na binawi ni Francis ang kanyang kapangyarihan, gamit ang bagong natagpo ang lakas na ito para patatagin ang kanyang cultivation. Sa antas na ito ng soul intent, naging mas mahusay siya sa paggamit ng kanyang iba't ibang uri ng enerhiya. Makalipas ang ilang araw, tinapos ni Francis ang kanyang pag-iisa. Sa sandaling ito, ganap na niyang na-stabilize ang kanyang cultivation sa half-step na Godlord level, pinataas ang kanyang kabuuang lakas ng isa pang level. Nararamdaman din ni Francis na medyo nagbago ang spiritual eye ng Diyos sa pambihirang tagumpay sa kanyang soul intent. Swish! Pagkatapos umalis sa dimensyon ng space-time robe, ginamit niya ang kanyang God spiritual eye para obserbahan ang sitwasyon sa scorching underworld. Marahan na napabuntong hininga si Francis. Bahagya niyang na-activate ang kanyang kaliwang mata nang matuklasan niya na ang eye bloodline energy ng God's spiritual eye ay tumanggap ng malaking tulong.
Ito ay malinaw na isang bagay na dinala ng Godlord Will. Dahil sa lakas na ito, parang sisubog na ang kaliwang mata niya. Malabo niyang naramdaman na ang origin energy sa kanyang kaliwang mata ay umabot sa hindi pa nagagawang tipping point. Sinaunang Soul Hall Godlords. Nakatuon ang mga mata ni Francis sa dalawang malabong figure sa pinakadulo ng kanyang paningin. Nasa malapit ang team na pinamumunuan ni Wilfred, kaya agad silang pina-address ni Francis. Kahit na may pambihirang lakas at pinakamataas na kalidad na divine artifact ni Wilfred, papatayin pa rin siya ng wala pang isang segundo ng isang Godlord of Ancient Soul Hall. Swish! Isang dilaw na token ang lumitaw sa kamay ni Francis, na ginamit niya upang ipadala ang impormasyong ito. Samantala, ang Diyos Lord Evil Spirit at Godlord Gloomhaven ay nagtago ng kanilang mga aura at dahan-daang lumalakad sa scorching underworld. May hindi tama sa pakiramdam. Nagdilim ang ekspresyon ng Diyos Lord Gloomhaven. Hindi sila nakatagpo ng anumang ambush o trail sa buong paglalakbay nila. Tumango ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Ang bawat Diyos na Panginoon ay nagtataglay ng napakalawak na karanasan, at masasabi niyang may kakaiba sa sitwasyong ito. Ngunit walang mga Panginoong Diyos sa larangang ito ng digmaan. Paano makikita ng isang ordinaryong sinaunang Diyos ang kanilang mga paraan ng pagtatago? Kahit na ginamit ng Diyos na Panginoon ang kanilang divine sense at napansin sila, dapat ay napansin din nila ang kaaway. Retreat na tayo. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay biglang nagkaroon ng hindi mapakali na pakiramdam. Ngunit halos hindi na siya natapos sa pagsasalita nang sumabog ang dalawang makapangyarihang Godlord Aura, na naging dahilan upang kumulo at kumulo ang mga pulang ambon ng scorching underworld. Whoosh! 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 Tatlong figure ang mabilis na pumunta sa Diyos Lord Gloomhaven at Godlord Evil Spirit. Ngayong nandito ka na, hindi na kailangan pang bumalik. Tawag ng Grand Elder, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Hindi maganda. Nadiskubre talaga kami. Napangiwi ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Ngunit naguguluhan pa rin siya kung paano nagawang mapansin ng Giant Godhole silang dalawa. Dilaw na langit, solid earth. Ang katawan ng Grand Elder ay lumundag ng banal na kapangyarihan habang inilalabas niya ang kanyang mabigat na batas ng lupa. Kaboom! Nayanig ang mundo at nagdilim. Diniin ng napakalaking bigat ang dalawang Ancient Soul Hall Godlords, dahilan upang lumubog ang kanilang mga katawan at ang kanilang bilis ay bumaba. Boom! Ikinaway ng Grand Elder ang kanyang kanang kamay. Ang lupa ay nanginig, at pagkatapos ay isang madilim na pulang bundok ang bumagsak mula sa lupa at bumangga sa Ancient Soul Hall Godlords. Umalis. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay tumawag. Silang dalawa ay parehong First Heaven Godlords habang si Wuhing at ang Grand Elder ay parehong nakatayo sa pinakamagagandang First Heaven Godlords. Bukod dito, ang lugar na ito ay teritoryo pa rin ng Giant Godhole. Agad nilang ginamit ang kapangyarihan ng kanilang mga batas upang labanan ang panggigipit ng Grand Elder. Ghost Claw na lumalamon ng buto. Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay tumawag, na nagpakawala ng hindi mabilang na itim na damit na skeleton spirit mula sa kanyang mga damit. Ang hindi mabilang na masasamang espiritu ay nagpalawak ng kanilang mga kuko, na bumubuo ng isang napakalaking masasamang kuko ng multo na palm unit sa bundok na lumalabas sa lupa. Boom! Bang! Bumagsak! Parehong durog ang kuko at bundok. Matapos harangin ang unang pag-atake, naghanda silang dalawa na umatras. Ngunit pinili ng pag-atake ni Wuhing ang sandaling ito na dumating. Boom! Bang! Bumagsak! Dalawang napakalaking palad na gawa sa 5 kulay na liwanag ang bumaba na may momentum na maaaring mawala ang lahat sa kanilang dinadaanan. Ang hiwa ng Fire Law sa pag-atake ay agad na nakuha ang lahat ng enerhiya ng apoy sa mundo, na pinalakas ang kapangyarihan nito. Ang lakas ni Wuhing ay mas malaki rin kaysa sa atin. Nagdilim ang mga mata ni Godlord Gloomhaven. Bilang karagdagan, ang sliver ng Fire Law ni Wuhing ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa larangang ito ng digmaan. Agad na pinaandar ng Godlord Evil Spirit ang puting bow necklace sa kanyang leeg. Isa itong pinakamataas na kalidad na defensive divine artifact.
Sa isang kislap ng liwanag, lumikha ito ng mga patong-patong na pader ng buto sa harapan niya. Brerum. Ang pag-atake ni Wu Heng ay bumagsak sa defensive na divine artifact ng Godlord Evil Spirit. Ang mga patong ng mga pader ng buto ay nagsimulang mag-crack at gumuho at sa huli ay nadurog. Ngunit ang pag-atake ni Wu Heng ay lubhang hamina. Ang mga labi ng pag-atake ay madaling naharang ng dalawang Lord. Chaos Origin Divine Sword. Ang kaliwang mata ni Francis ay pumutok ng Eye Intent, ang Chaos Origin Divine Power sa loob ay nagiging dalawang Chaos Origin Divine Swords. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang pamamaga ng kanyang mata. Ang dreamy silver ball sa kanyang God Eye Dimension ay nanginginig na parang naabot na nito ang limitasyon nito, hindi na kayang tiisin ang origin energy sa loob. Thuish. Dalawang miniature na Chaos Origin Divine Swords ang pumutok patungo sa dalawang kaaway na God Lords, nilamon ng enerhiya sa kanilang landas at lumalakas at lumakas. Manem. Anong malakas na enerhiya? Nagulat ang Grand Elder habang nakatingin sa dalawang maliliit na Chaos Origin Divine Swords. Ang batang ito. Magmadali at humigtad. Ang kanyang pag-atake ay hindi kasing simple ng nakikita. Agad na nakilala ng Diyos Lord Gloomhaven si Francis at ngumisi ito habang nagsasalita. Sa kanilang mga mata, si Francis ay isa lamang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, at dahil nakatutok sila sa pagtakas, hindi nila gaanong pinansin si Francis. Ngunit biglang gumamit si Francis ng napakalakas na bloodline technique na naging dahilan upang mas seryosohin ni God Lord Gloomhaven si Francis. Whoosh! Ang dalawang Chaos Origin Divine Sword na iyon ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis at mayroon ding kapangyarihan ng time intent, kaya agad nilang nalampasan ang distansya. Sumigaw ang Diyos Panginoong Evil Spirit nang lumitaw ang isang butas sa kanyang dibdib, itim na dugo ang bumubuhos. Ang iba pang Chaos Origin Divine Sword ay dumaan lamang sa balikat ng Diyos Lord Gloomhaven. Ngayon lang. Naalarma si God Lord Gloomhaven habang pinagpawisan siya ng malamig. Sa ilalim ng bigat ng pressure ng Grand Elder at ang mga epekto ng time intent, dapat ay imposible para sa kanya na makaiwas, ngunit nabigo ang bloodline technique ni Francis na tamaan siya. Naka-off ito. Kumunat din ang noo ni Francis. Sigurado na siya ngayon na ang kanyang soul intent na umabot sa God Lord level ay nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang God Spiritual Eye at nagpalakas ng kapangyarihan ng kanyang bloodline technique, na nagpapahintulot sa kanila na harapin ang matinding pinsala sa isang God Lord. Ngunit habang gumagamit ng bloodline techniques, makaramdam siya ng discomfort sa kanyang kaliwang mata na naging dahilan upang magkamali siya ng ganito. Ngunit sa mga mata ni Wu Heng at ng Grand Elder, ito ay sapat na hindi kapani-paniwala para sa bloodline technique ni Francis na masaktan ang Diyos Lord Evil Spirit. Marahil ito ang killing move ni Francis, kaya normal lang para sa kanya na hindi ito makontrol ng maayos. Patayin. Ancient Soul Hall God Lords. Patayin sila. Sa sandaling ito, dumating ang tatlong half-step na God Lords mula sa Divine Kingdom ng Giant God Hall. Galit na langit na slash. Isang mabagsik na itim na palakol ang lumitaw sa kamay ng Ancient God Giant Devil. Sa paghindayog nito, lumikha siya ng palakol ng itim na enerhiya na ilang libong talampakan ang haba at nagtataglay ng nangingibabaw na momentum. Ang iba pang dalawang half-step na God Lords ay gumamit ng sarili nilang malalakas na galaw para palibutan at patayin ang dalawang Ancient Soul Hall God Lords. Umalis. Galit na sabi ng Diyos Lord Gloomhaven. Sa pagdating ng half-step God Lords of Giant God Hall, lumala pa ang sitwasyon. Bees. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay agad na nag-activate ng isang lihim na sining. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa itim na enerhiya habang siya ay bumaril sa hangin sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nagsimula na ring gumamit ng lihim na sining ang Diyos Panginoong Evil Spirit para makatakas siya. Space-time seal. Itinuon ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa God Lord Evil Spirit at nagpadala ng isang alon ng mabigat na space-time energy. Sa isang iglap, ang mga layer ng hindi tunay na enerhiya ay bumaba sa Diyos Lord Evil Spirit. Bumagal ang kanyang pag-iisip at paggalaw, at hindi niya nagamit ang kanyang sikretong sining sa oras.
Ang ganda! Ang mga puwersa ng Giant God Hall ay nagalak. Giant God Finger. Agad na pinalibot ni Wu Heng ang kanyang bloodline energy at inilabas ang isang daliri. Boom! Bang! Sa ilalim ng mga epekto ng space-time na enerhiya, ang Diyos Lord Evil Spirit ay nagkaroon ng mas mabagal na oras ng reaksyon, dahilan upang siya ay itapon ng ilang li ng pag-atake ni Wu Heng. Diyos Panginoong Evil Spirit. Lumingon ang Diyos Lord Gloomhaven at sumigaw. Ngunit ang God Lord Evil Spirit ay ganap na napalibutan ng mga miyembro ng Giant God Hall, na nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa na makatakas. At isa pang batch ng Peak Rank 9 expert ang darating mula sa Divine Kingdom of Giant God Hall. Kung bumalik ang Diyos Lord Gloomhaven, magkakaroon din siya ng maliit na pagkakataon na mabuhay. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay nag-igting ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang umatras ng mag-isa. Sinaunang Soul Hall Diyos Panginoon, mamatay. Tinataka ng mga miyembro ng Giant God Hall ang mga landas ng pag-urong ng God Lord Evil Spirit at naglunsad ng walang katapusang barrage ng mga pag-atake. Hindi. Ang katawan ng Diyos Panginoon Evil Spirit ay gutay-gutay habang siya ay napaungol sa kawalan ng pag-asa. Sa harap ng dalawang top-class na First Heaven God Lord sa Wu Heng at ng Grand Elder, wala siyang pagkakataong makatakas. Kung mamamatay ako, isasama kita. Ang mga mata ng Diyos Panginoon Evil Spirit ay namumula sa pagkasuklam habang nagpasya siyang magpasabog sa sarili. Siya ay magpapasabog sa sarili. Tumawag si Francis nang mapansin na magpapasabog ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Ngumisi si Wu Heng at agad na nagpaputok ng isang palad ng 5 kulay na enerhiya upang pilitin ang Diyos Lord Evil Spirit pabalik ng ilang li. Pagpigil sa banal na lupa. Pinagdikit ng Grand Elder ang kanyang mga palad, ginamit ang kanyang batas ng lupa. Boom! Isang napakalaking sheet ng gintong lupa ang lumitaw sa itaas ng Diyos Panginoon Evil Spirit at bumaba sa ibabaw niya. Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay nasa ilalim ng matinding panggigipit sa sonang ito ng gininto ang lupa, at ang kanyang malubhang pinsala ay naging dahilan upang hindi siya makalaban. Underworld Thorn. Madilim na pula at nakakapasong mga spike na bumaril mula sa lupa at tumago sa katawan ng Diyos Lord Evil Spirit. Mamatay. Sa wakas, pinakawalan ni Wu Heng ang isang malakas na palad at winasak ang kaluluwa ng Panginoong Evil Spirit. Haha, nawalan ng Diyos Lord ang Ancient Soul Hall. Napakawalang ingat. Sa dalawang God Lords lang, naglakas loob silang lumapit sa Giant God Hall. Nagdiwang ang mga miyembro ng Giant God Hall. Bago pa man ganap na nagsimula ang digmaan, ang Ancient Soul Hall God Lords ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali, na nagpapahintulot sa isa sa kanilang bilang na mapatay ng Giant God Hall. Ang puwang sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay ginawang mas maliit. Malaki ang utang namin nito kay Francis. Namumula ang mukha ng Ancient God Giant Devil habang mariin niyang tinitigan si Francis. Kung hindi dahil sa napansin ni Francis ang kalaban nang hindi siya napapansin, pinahintulutan siyang ipaalam sa mga God Lords ng Giant God Hall, mahihirapan silang pumatay ng isang kaaway na God Lord. Ang sinaunang Diyos Giant Devil ay tina-target noon si Francis, ngunit ito ay dahil napakaraming buhay ang nakataya sa digmaang ito. Ngayon, gayunpaman, muling nagbigay ng mahusay na serbisyo si Francis. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong ito bilang paghingi ng tawad sa kanyang nakaraang pag-uugali. 1440. Malaki ang utang namin nito kay Francis. Namumula ang mukha ng Ancient God Giant Devil habang mariin niyang tinitigan si Francis. Kung hindi dahil sa napansin ni Francis ang kalaban nang hindi siya napapansin, pinahintulutan siyang ipaalam sa mga God Lords ng Giant God Hall, mahihirapan silang pumatay ng isang kaaway na God Lord. Ngunit walang nakakaalam kung paano ito nagawa ni Francis. Francis, maraming salamat sa iyong pagdating upang tulungan ang Giant God Hall. Nagbigay ka na naman ng magandang serbisyo. Ang mga miyembro ng Upper Echelon na walang magandang impresyon kay Francis noon ay nagsimulang magpasalamat. Ang mga miyembro ng Giant God Hall ay bumalik lahat sa Divine Kingdom. Kahit na nakapatay sila ng isang God Lord of Ancient Soul Hall, mas malakas pa rin ang Ancient Soul Hall kaysa sa Giant God Hall.
Bukod dito, sa sandaling umalis sila sa scorching underworld, ang Ancient Soul Hall ay hindi na mapipigilan ng kapaligiran, naiiwan ang Giant God Hall sa mas masamang sitwasyon. Kaya, hindi nila itinuloy ang pagtugis. Sa pagbabalik sa Divine Kingdom ng Giant God Race, ang kapana-panabik na balita ay kumalat sa lahat ng iba pang miyembro. Napatay ng aming panig ang isang God Lord of Ancient Soul Hall. Kahanga-hanga. Ang digmaan ay hindi pa ganap na nagsisimula, ngunit ang Ancient Soul Hall ay nawalan na ng isang Diyos na Panginoon. Dahil dito, naramdaman ng lahat ng miyembro ng Giant God Hall na may pagkakataong manalo. Ngayong nakabalik na siya sa Divine Kingdom ng Giant God Hall, hinanap ni Francis sina Godfrey at Cain. Ang dalawa sa kanila ay parehong lubos na nag-improve mula noong huli nilang pagkikita. Si Godfrey ay nasa rank 8 habang si Cain ay isang rank 5 True God. Bukod sa cultivation, nakaranas din silang dalawa ng malaking pagbabago sa personalidad. Gaya ng inaasahan, ang panganib at mga labanan ay maaaring pasiglahin ang potensyal ng isang mandirigma at gawin silang mas malakas. Ngunit ang Giant God Hall ay may maliit na pagkakataon na manalo sa paparating na digmaan, at kahit na nagawa nila, ang tagumpay ay tiyak na isang lubhang mapait. Binigyan niya muli ang kanyang dalawang kaibigan ng ilang bagay na nagpoprotekta sa buhay sa pag-asang makakaligtas sila sa digmaan. Samantala, agad na pinangunahan ng Diyos Lord Gloomhaven ang mga puwersa ng Ancient Soul Hall sa perimeter ng Scorching Underworld sa kanyang pagbabalik. Kung iisipin ay magiging ganito ang mga bagay. Malungkot na bamantong hininga ang Diyos Lord Gloomhaven, medyo sinisisi ang sarili. Kung napigilan niya ang Diyos Lord Evil Spirit noon, hindi magiging ganito ang sitwasyon. Pagkalipas ng 5 araw, dumating ang isa pang Diyos na Panginoon mula sa Ancient Soul Hall. God Lord Gloomhaven, ano ang nangyayari dito? Naramdaman ng maikling elder na ito na may mali. God Lord Ghost Centipede, ganito ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng Diyos Lord Gloomhaven ang lahat ng nangyari. Ang God Lord Ghost Centipede ay ang Grand Elder ng Ancient Soul Hall at isang top-class na pag-iral sa mga First Heaven God Lords. Ano? Namula ang mukha ni God Lord Ghost Centipede sa galit. Ang mapait na pagkatalo sa sagupaan ng Ancient Gods ay naiintindihan, dahil nangangahulugan lamang ito na ang Giant God Hall ay may kalamangan sa terrain. Ngunit si God Lord Gloomhaven at God Lord Evil Spirit ay nag-iisang nakipagsapalaran sa gitna ng teritoryo ng kaaway at nadiskubre sila ng Giant God Hall, kaya naging sanhi ng pagkamatay ng God Lord Evil Spirit. Ano man ang mangyari, malinaw na nasa kanilang dalawa ang sisihin dito. Naging sanhi ito ng Ancient Soul Hall na mawala ng isang Diyos na Panginoon. Ang God Lords ay ang pinakamataas na puwersang panlaban ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang nag-iisang Diyos na Panginoon ay nangangailangan ng napakaraming oras at lakas upang bumangon. At ngayon, ang Ancient Soul Hall ay nawala ng isang God Lord, at nawala ito sa Giant God Hall. Paanong hindi magagalit ang Diyos Lord Ghost Centipede? Pero kahit anong galit niya, wala siyang magagawa sa sitwasyong ito. Lumipas ang 1 buwan. Bakit hindi pa dumarating ang Hall Master? Natagpuan ito ng Panginoong Gloomhaven na medyo kakaiba. Sinabi sa kanya ng Ancient Soul Hall Master na kailangan lang niya ng kalahating buwan para makarating. Halos hindi na siya natapos sa pagsasalita nang biglang bumaba ang isang mabigat na enerhiya, na naging dahilan upang bumaba ng husto ang temperatura ng Scorching Underworld. Swish! Isang itim na ambon ang nahayag sa hangin, at sa loob ay isang hindi malinaw na itim na figure. Ano ang sitwasyon? Ang Ancient Soul Hall Master ay sumulyap sa Diyos Lord Gloomhaven at malamig na nagtanong. Dumating siya makalipas ang kalahating buwan kaysa sa sinabi niya. Pangunahin ito dahil sa iba't ibang mga bagay ay naantala siya sa kalsada. Maging siya ay kakaiba na makakatagpo siya ng napakaraming sakuna. Bilang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon, naramdaman niya na may kakaibang nangyayari. Ang sitwasyon ay nakapipinsala. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay nagsalita sa napakalambot na tono habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon. Ano? Patay na si God Lord Evil Spirit.
Ang galit na boses ng Ancient Soul Hall Master ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ang buong mundo ay tila nagdilim habang ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa radius na ilang daang libong li ay bumagsak sa lupa at nanginginig. Maging ang Diyos na si Lord Gloomhaven ay nakaramdam ng labis na hindi komportable sa ilalim ng presyon ng enerhiya ng Ancient Soul Hall Master. Hall Master, patawarin mo ako. Agad na humingi ng awa ang Diyos Lord Gloomhaven. Medyo maikli ang ugali ng kanilang Hall Master. Kung magpupumigla sa galit ang Hall Master, siya ang magdusa. Hall Master, hindi lahat ng God Lord Gloomhaven ang may kasalanan. Pakiramdam ko may kakaiba sa Giant God Hall. Lumapit si God Lord Ghost Centipede at nagkomento. Pero nagsasabi din siya ng totoo. Sa normal na mga pangyayari, hindi kailanman matatalo ang Ancient Soul Hall sa mga maliliit na labanan, ngunit sa katotohanan, ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng matinding pagkatalo. Sa ilalim ng mga panghihikayat ng Diyos Lord Ghost Centipede, medyo kumalma ang Ancient Soul Hall Master. Kung ito ay mga normal na pangyayari, mabigat na parusahan niya ang Diyos Lord Gloomhaven. Ngunit hindi ngayon ang oras. Kung ang Diyos Lord Gloomhaven ay ginawang walang kakayahang makipaglaban, mas mahihirapan sila sa pakikitungo sa Giant God Hall. Hall Master, bagamat nakagawa ako ng malaking pagkakamali, nagtagumpay din kami sa pag-aaral ng ilang lihim ng Giant God Hall. Pawis na pawis ang Diyos Lord Gloomhaven habang nagsasalita. Tok! Walang humpay na sabi ng Ancient Soul Hall Master. Naunawaan din niya ang mga lihim ng Giant God Hall. Sa kanyang pananaw, ang Giant God Hall ay walang pagkakataong manalo. Ngunit sa maikling sagupaan na ito, ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng matinding pagkatalo. Nagtataka ito sa kanya kung paano nagawa ito ng Giant God Hall. Hindi pa nagtagal, naramdaman ko ang isang bagong lumitaw na God Lord will malapit sa Giant God Hall, ngunit sa panahon ng labanan, ang Giant God Hall ay nagpadala lamang ng dalawang God Lord, ang Grand Elder ng Giant God Hall at si Wu Heng. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay may mahigpit na ekspresyon. Para sa mga miyembro ng Upper Echelon, ang Giant God Hall ay natural na mas mababa sa atin. Batay sa aking pagtatantya, mayroon tayong 6 na kalahating hakbang na God Lords kaysa sa kanila. Isang bagong kalooban ng Diyos. Nagulat ang Ancient Soul Hall Master. Wala siyang pakialam sa iba pang sinabi, ngunit ang nag-iisang Diyos na Panginoon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa digmaang ito. Kung mali nilang tantyahin ang lakas ng Panginoong Diyos ng panig ng kaaway, sila ay magdaranas ng matinding kahihinatnan. Kahit na may bagong God Lord ang Giant God Hall, hindi sila magtatagal laban sa mga lumang God Lords na tulad natin, dahan-daang sabi ng God Lord Ghost Centipede. Bagamat patay na ang God Lord Evil Spirit, mayroon pa ring 3 God Lords ang Ancient Soul Hall. At ang Giant God Hall ay mayroon lamang 2 God Lords dati. Kahit na ang isang bagong Diyos na Panginoon ay gagawin lamang ang mga numero. Sa parehong God Lords at mga miyembro ng Upper Echelon, ang Giant God Hall ay mas mababa sa Ancient Soul Hall. Hall Master, kailan tayo sisalakay? Tanong ng Diyos Lord Gloomhaven. Maghintay hanggang ang lahat ng ating puwersa ay matipon. Gusto kong lipulin ang Giant God Hall sa isang iglap. Malamig na kumikinang ang mga mata ng Ancient Soul Hall Master. Kapag siya ay personal na kumilos, palagi niyang dinudurog ang kanyang kalaban sa napakatinding lakas. Makalipas ang kalahating buwan, ang Ancient Soul Hall Master na pumasok sa pag-iisa ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, kumuha ng message token, at pinag-aralan ang impormasyon sa loob. Andito ka na rin sa wakas. Ang Ancient Soul Hall Master ay tumayo at lumabas ng pag-iisa. Atake! Wasakin ang Giant God Hall. Ang malamig at malupit na boses ng Ancient Soul Hall Master ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura ng scorching underworld ng ilang degree. Sa ibang lugar sa scorching underworld, 2 figure ang may masayang paglalakad. Sigurado ka bang namatay si Yu Heng sa kamay ng Giant God Hall? Tanong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting buhok. Katabi niya ang isang matangkad na matanda, natatakpan ng mga sinaunang tato ang katawan.
Ang kanyang puting balbas ay umaabot sa lupa habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang pilak na tungkod, at ang kanyang mga mata ay tulad ng malawak na mabituing kalangitan. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang Godlord Stellar Aspect. Bagaman hindi matukoy ng matandang ito kung kanino lang namatay si Hanger, napagpasyahan ng matandang ito na hindi nakatagpo si Hanger ng isang eksperto sa antas ng Diyos ng Panginoon sa banal na kaharian ng Light Race. Ang mga mata ng Diyos na si Lord Stellar Aspect ay sobrang malungkot. Malaki ang sinisisi niya sa kanyang sarili sa pagkamatay ni Yuheng. Siya ang Panginoon ni Yuheng at isang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon, ngunit pinahintulutan niyang mamatay si Yuheng, isang may hawak ng linya ng dugo ng sinaunang lahi. At hindi niya alam kung paano namatay si Yuheng. Kaya, ang pangunahing layunin ng Diyos Lord Stellar Aspect sa pagkakataong ito ay alamin kung paano namatay si Yuheng. Ang digmaan sa pagitan ng Ancient Soul Hall at Giant God Hall ay pangalawa. Si Yuheng ay nagtataglay ng 20-30% ng kapangyarihan ng linya ng dugo ng sinaunang lahi, na kaya niyang labanan ang isang ordinaryong Panginoong Diyos. Ngunit sa banal na kaharian ng Light Race, si Yuheng ay hindi nakatagpo ng isang Diyos na Panginoon, ngunit siya ay namatay pa rin. Kung ito ay hindi isang Diyos na Panginoon, sino lang ang may kakayahang pumatay kay Yuheng gamit ang kanyang kadugo sa sinaunang lahi? Bukod dito, ang mga miyembro lamang ng Giant God Hall ang nakapasok sa Divine Kingdom ng Light Race, kaya malamang na sila ang mga pumatay. Tiyak nakikilalanan ko ang mamamatay tao at ipaghihiganti si Hanger. Naging malamig at malupit ang mga mata ni Godlord Stellar Aspect. Sa Giant God Hall Divine Kingdom, dumating na ang Ancient Soul Hall Master, at natipon na nila ang karamihan sa kanilang puwersa. Malamang magsisimula na sila sa pag-atake. Labis na nag-aalala ang Grand Elder. Kahit na napatay nila ang isang Ancient Soul Hall God Lord kanina, ang Giant God Hall ay mas mahina pa rin sa pangkalahatan. Kung ibibigay natin ang lahat ng ating lakas sa pagprotekta sa lugar na ito, mayroon pa tayong pag-asa. Matigas na sabi ng Ancient God Giant Devil. Sa isang direktang paghaharap, ang Giant God Hall ay tiyak na makakaranas ng isang mapait na pagkatalo, ngunit kung sila ay lumaban ng defensive, mayroon pa rin silang pag-asa. Sa sandaling ito, ang buong Giant God Hall Divine Kingdom ay nanginag. Darating na ang sinaunang Soul Hall. Ngumisi si Wuheng habang umaalis. Ang lahat ng iba pang miyembro ng Giant God Hall ay nagsimulang kumilos, umalis sa Divine Kingdom. Pagkaalis, nakita nila ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa paligid nila. Sa mga tuntunin ng mga numero, tila mas marami ang Ancient Soul Hall. Ngunit ito ay dahil lamang ang pinakamahinang miyembro ng hukbo ng Ancient Soul Hall sa gitna ng Scorching Underworld ay isang rank 6 Ancient God. Mayroon silang mas maliit na hukbo, ngunit lahat sila ay may mataas na ranggo na mga eksperto, ang kanilang kabuoang lakas ay higit pa sa Giant God Hall. Kiki, ang Giant God Hall ay naging maayos na. Ang Ancient Soul Hall Master ay masamang tumawa habang siya ay nanunuya. Sa sandaling makita niya ang hukbo ng Giant God Hall, lubos siyang na-relax. Ang mga miyembro ng Giant God Hall ay naging malungkot. Ang kanilang mga miyembro sa ilalim ng antas ng sinaunang Diyos ay maaari lamang manatiling ligtas sa ilalim ng proteksyon ng mga matataas na ranggo na sinaunang Diyos. Patayin. Nagutos ang Ancient Soul Hall Master. Ang lahat ng mga eksperto ng Ancient Soul Hall ay sumulong. I activate ang Hall Protecting Array. Tumawag si Wuheng. Buzz. Bees. Hindi mabilang na puting sinag ng liwanag ang bumaril mula sa ilalim ng lupa, na bumubuo ng isang napakakomplikadong hanay. Kaboom! Ang isang hadlang na gawa sa hindi mabilang na mga salita at mga inscription ay unti-unting nabuo, na nakapaloob sa lahat ng miyembro ng Giant God Hall sa loob nito. Apat na maitim na dilaw na eskultura ang lumitaw sa apat na gilid ng harang na ito, nakakapit sa sable, espada, sibat, at cudgel. Lahat ng bahagi ng kanilang katawan ay natatakpan ng mahiwagang mga salita ng Heaven's Legacy Race. Ang lahat sa loob ng hanay ay malaya na ngayon mula sa mga epekto ng nakalalasong apoy na ambon. Nakuha ni Wuheng ang hanay na ito mula sa banal na kaharian ng Light Race.
Pagkatapos ng ilang pagbabago, nagawa niyang i-activate ito ayon sa gusto niya. Tulad ng inaasahan, isang array ng Heaven's Legacy Race. Ang Ancient Soulhole Master ay hindi masyadong nagulat. Ito ay dahil sinabi sa kanya ng Godlord Stellar Aspect ang lahat ng posibleng trump card na maaaring taglayin ng Giant Godhole. 1441. Tulad ng inaasahan, isang array ng Heaven's Legacy Race. Ang Ancient Soulhole Master ay hindi masyadong nagulat. Ito ay dahil sinabi sa kanya ng Godlord Stellar Aspect ang lahat ng posibleng trump card na maaaring taglayin ng Giant Godhole. Hinulaan din ng Godlord Stellar Aspect ang paglitaw ng hanay ng Heaven's Legacy Race na ito. Kahit na may ganitong hanay, hindi pa rin kayang makipaglaban ng Giant Godhole sa Ancient Soulhole, kaya hindi nag-alala ang Ancient Soulhole Master. Patayin. Ang mga eksperto ng Ancient Soulhole ay sumulong, halos hindi nagulat sa hanay na ito. Brerum. Sa isang iglap, ang kalangitan ay napuno ng magulong bolts ng dark energy na bumaril sa Heaven's Legacy Array ng Giant Godhole. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ng apat na estatwa, at tila nabuhay ang mga ito. Ilang dosenang eksperto sa Ancient God sa loob ng Heaven's Legacy Array ang kumuha ng kontrol sa apat na estatwa para maglunsad ng mga counterattack. Ang bawat rebulto ay nagtipon ng lakas ng maraming tao, na pinagkalooban sila ng lakas na medyo mas malaki kaysa sa kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. Ang natitirang mga eksperto ng Giant Godhole ay nakipagtulungan sa Heaven's Legacy Array upang ilunsad ang kanilang sariling mga pag-atake. Boom! Bang! Bumagsak! Mabangis na nagsagupaan ang dalawang panig, ang pagsabog ng enerhiya ay nagwawalis sa nagbabagang makamandag na ambon at naging sanhi ng pagyanig ng scorching underworld. Ngunit ang Ancient Soulhole ay may napakaraming eksperto sa itaas na echelon. Itinulak nila ang mga pag-atake ng Giant Godhole, ang natitirang lakas na bumagsak laban sa hanay ng Heaven's Legacy. Depensa. Kinokontrol ng ilang array masters ang array at pina-convert ito sa defense mode. Kumapit ka. Ang mga sandata sa kamay ng apat na estatwa ay nagkadikit, na lumilikha ng napakalakas na defensive domain sa paligid ng array. Sa sandaling ito, biglang kumilos ang tatlong Godlords of Ancient Soulhole. Gaano man kalaki ang kanilang bentahe sa mga high-level na eksperto, mahihirapan silang makakuha ng tagumpay kung hindi nila papatayin ang mga eksperto ng Godlord ng Giant Godhole. Pumunta ka. Ngumisi si Wuheng habang tinatawag siya. Si Wuheng, ang Grand Elder, Ancient God Giant Devil, at si Francis ay lahat ay lumipad palabas ng hanay. Ang Ancient Soulhole ay mayroong tatlong Godlords na kailangang supulan ng Giant Godhole. Ito lamang ang makapagbibigay sa kanila ng anumang pag-asa ng tagumpay. Ngunit ang Giant Godhole ay mayroon lamang dalawang Godlord. Kaya, maaari lamang nitong gamitin ang mga half-step na Godlords para makitungo sa isa sa mga Godlord. Sina Francis at Ancient God Giant Devil, bilang ang pinakamalakas na half-step Godlords of Giant Godhole, ay tinanggap ang mahalagang misyon na ito. Francis, nagtutulungan kaming harapin ang Diyos Lord Gloomhaven. Kilala ang taong ito sa pagiging mahirap pakitunguhan. Matigas na sabi ng Ancient God Giant Devil. Hindi rin niya inaasahan na makikipag-away siya sa isang Godlord, ngunit para sa kaligtasan ng Giant Godhole, kailangan niyang sumulong. Manam. Tumango si Francis. Ang tatlong Godlords of Ancient Soulhole ay medyo malakas. Ang Hole Master ay isang Second Heaven Godlord habang ang Short Elder ay ang Peak First Heaven. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay napakalakas din, mas malakas pa kaysa Godlord Firecloud. Haha, ang Giant Godhole ay nagpadala talaga ng dalawang half-step Godlords para harapin ako. Hindi napigilan ni Godlord Gloomhaven na tumawa. Ngunit sa loob niya ay medyo nalilito. Hindi ba't ang Giant Godhole ay may bagong advanced na Godlord? Bakit hindi sila nagpakita? Gayunpaman, hindi niya magawang mag-alala tungkol sa isang bagay na tulad nito. Pagkatapos ng lahat, nagpakita ang isang taong gustong-gusto niyang patayin, Francis. Si Francis ay isang mahalagang kadahilanan sa pagkamatay ng Diyos Panginoon Evil Spirit, kaya oras na para sa paghihiganti.
Samantala, humarap si Wu Heng sa Ancient Soulhole Master. Hindi mo alam ang sarili mong lakas. Ngumisi ang Ancient Soulhole Master. Sa huling buhay ni Wu Heng, siya ay higit pa sa isang laban, ngunit si Wu Heng ay malayo pa sa pag-abot sa antas ng kanyang nakaraang buhay. 5 elemento na nakakabasag ng batas na POM. Si Wu Heng ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ang kanyang kalaban ay ang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon na kailangan niyang harapin ng buong lakas. Kaboom! 5 vortex ng divine power ang lumitaw sa kanyang palad. Habang itinutulak niya ang kanyang palad pasulong, ang 5 vortex ng divine power na ito ay pinagsama sa isang higanting 5 kulay na palad. Ang sliver ng fire law sa palad na ito ay nagsimulang agad na sumipsip ng nakapalibot na enerhiya ng apoy upang palakasin ang pag-atake. Break! Ang Ancient Soulhole Master ay umungal habang itinulak ang magkabilang braso niya. Isang madilim na haligi ng enerhiya ang sumabog pasulong. Nilamon ng kakilakilabot na kapangyarihan nito ang lahat ng dinadaanan nito. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawang napakalaking enerhiya, at pagkaraan ng ilang sandali, ang pag-atake ni Wu Heng ay nabasag ng itim na haligi ng enerhiya. Sa malungkot na ekspresyon, sinimulan ni Wu Heng na itoon ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagtatanggol. Haha, ngayon, personal kang papatayin ng Hall Master na ito. Malakas na tumawa ang Ancient Soulhole Master habang lumilipad pasulong. Boom! Bang! Bumagsak! Ang pinakamataas na klaseng Godlords ng parehong paksayon ay mahigpit na nagsagupaan, nakakatakot na alon ng enerhiya na yumanig sa mundo. Kahit na si Wu Heng ay mas mahina kaysa sa Ancient Soulhole Master, nagkaroon siya ng bentahe sa heograpiya. Bukod dito, dati pa siyang bihasa sa depensa, kaya pansamantalang nakakapit. Gayunpaman, habang nakaharap pa rin siya sa isang pangalawang Diyos na Panginoon ng Langit, kung magpapatuloy ito ng masyadong mahaba, si Wu Heng ay magsisimulang matalo ng higit pa. Sa kabilang dulo, ang Godlord Ghost Centipede ng Ancient Soulhole ay nakikipaglaban sa Grand Elder ng Giant God Race. Bilang mga matandang kalaban, pantay-pantay sila. Sa pangkalahatan, sa Godlord Battlefield, ang Giant Godhole ay nakahawak sa ngayon. Ngunit sa Sub-Godlord level clash, ang Giant Godhole ay nahaharap sa panganib sa lahat ng panig. Patayin. Baliin ang array. Ang mga eksperto sa itaas na echelon ng Ancient Soulhole ay ipinamahagi sa paligid ng Heaven's Legacy Array at baliw na inatake ito. Ang Ancient Soulhole ay may higit na kalahating hakbang na Godlords kaysa sa Giant Godhole, at hindi na kailangang pag-usapan ang advantage sa rank 9 at rank 8 Ancient Gods. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Giant Godhole ay maaari lamang na walang tigil na magtanggol mula sa loob ng array. Tulad ng para sa array mismo, hindi mabilang na malalaking alon ang lumilitaw dito, at tila ito ay masisira anumang oras. Haha! Sa langit, nagtawanan ang 3 Godlords of Ancient Soulhole. Kahit na ang Giant Godhole ay may kalamangan sa heograpiya at isang hanay ng Heaven's Legacy, hindi nito mapipigilan ang pagkatalo nito. Francis, talagang tanga ka. Sa halip na manatili sa espiritual na lahi, mas pinili mong pumunta rito at ipadala ang iyong sarili sa iyong kamatayan. Tinuya ng Diyos Lord Gloomhaven. Kahit na si Francis ay may napakataas na katayuan sa espiritual na lahi, pinili niyang lumahok sa isang digmaan sa pagitan ng 2-5-star na paksayon ng ibang zone. Kaya, kahit na siya ay namatay, ang Ancient Soulhole ay hindi na kailangang kumuha ng maraming responsibilidad. Swoosh! Isang itim na dagger ang lumitaw sa kamay ng Diyos Lord Gloomhaven, na ginamit niya upang mabilis na magpadala ng madilim na alon ng enerhiya. Ang mga alon na ito ay natatakpan ng Law of Water at Law of Shadow habang lumilipad ang mga ito patungo kay Francis at Ancient God Giant Devil. Ay hindi. Ang sinaunang Diyos Giant Devil ay hindi nakaiwas sa oras, at isang madilim na alon ang nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang katawan. Bukod dito, ang pag-atake ni Godlord Gloomhaven ay nagdulot din ng matinding pinsala sa kanyang kaluluwa. Nadama ng sinaunang Diyos Giant Devil na parang ang kaluluwa ay halos nalunod sa isang malawak na alon. Ang mga eksperto ng Diyos Panginoon ay talagang pambihira.
Ngumisi ang Ancient God Giant Devil. Kung ito ay isang ordinaryong Godlord, siya at si Francis ay maaaring kumapit, ngunit ang Diyos Lord Gloomhaven ay napakalakas at kilala sa pagiging mahirap na kalaban. Medyo mas madaling panahon si Francis. Thwish. Ang kanyang space-time robe ay nagpapahintulot sa kanya na madaling magmanyobra sa paligid, at ang mga kapangyarihan sa pagmamasid ng kanyang God Spiritual ay nagbigay daan sa kanya na iwasan ang lahat ng mga pag-atake. Damn! Ang batang ito ay may pinakamataas na kalidad na space-time robe. Nakatuon ang Godlord Gloomhaven sa dark silver robe na suot ni Francis. Ang space-time robe ay namumukod tangi sa pinakamataas na kalidad ng mga banal na artifact, na pinagsama ang mga aspeto ng bilis, depensa, at suporta sa isang bagay. At ang mas bihira ay si Francis ay nagtataglay ng mabigat na space-time intent. Ito kasama ang space-time robe ay nagbigay sa kanya ng bilis na katumbas ng isang ordinaryong Panginoon ng Diyos. Earth Dragon Beast. Ikinaway ng Diyos Lord Gloomhaven ang kanyang robe, naglabas ng Soul Beast na tila pinagsanib ng dragon at isda. Nakakagambal ang Dragon Strike. Ang katawan ng Diyos Lord Gloomhaven ay lumundag na may napakalaking banal na kapangyarihan. Ang Earth Dragon Beast ay nagsimula ring lumipad sa himpapawid, na nagpakawala ng isang malakas na lihim na sining kasama ng Diyos Lord Gloomhaven. Boom! Ang Earth Dragon Beast ay may napakalaking katawan, at sumakit ito patungo kay Francis at Ancient God Giant Devil bilang isang buhawi ng itim na tubig. Umalis. Masyadong malakas. Ngumisi ang Ancient God Giant Devil. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay umaatake ng buong lakas, na naging sanhi ng Ancient God Giant Devil na likas na manginig sa takot. Sa harap ng gayong kakilakilabot na pag-atake, natakot siya na agad siyang mapatay. Boom! Swoosh! Ang buhawi ng itim na tubig ay pamunit sa mundo. Agad na tumakas ang sinaunang Diyos Giant Devil mula sa saklaw ng pag-atake. Siyempre, si Francis ang pinupuntirya ng Diyos Lord Gloomhaven. Kung hindi magiging madali ang pagtakas ng Ancient God Giant Devil. Mamatay ka, Francis! Ungol ng Diyos Lord Gloomhaven. Ang itim na buhawi, sa ilalim ng kontrol ng Earth Dragon Beast, ay masugid na hinabol si Francis na parang gusto nitong kainin siya. Ngunit ang time intent ni Francis ay umabot na sa peak level 8, kaya nitong pabagalin ang pag-atake ng Soul Beast habang pinapataas ang sarili niyang bilis. Hindi maganda ang sitwasyon. Habang iniiwasan ang pag-atake ng Diyos Lord Gloomhaven, pinagmamasdan din ni Francis ang labanan. Ang Giant Godhole ay ang weaker side sa Godlord battle, at sa ibaba, ang Giant Godhole ay nasa bingit ng ganap na pagbagsak. Ang mga eksperto sa Ancient Soul Hole ay maaaring makalusot sa hanay anumang oras. Kahit natawagin ko ang Little Black at ang aking mga clone, hindi ito magiging sapat upang ibalik ang alon. Hindi maiwasan ni Francis ang umiling. Bagamat nakakuha si Wu Heng ng maraming mahahalagang mapagkukunan, ang Ancient Soul Hole ay napakahigpit sa pagtugis nito kaya't ang Giant God Hole ay walang oras upang huminga at umunlad. Kung hindi dahil dito, ang sitwasyon ay hindi kailanman magiging ganito one-sided. Dahil iyon ang kaso, ito lang ang magagawa ko. Nagdilim ang mukha ni Francis habang ipinadala niya ang isang bahagi ng kanyang isip sa Silver Ball sa God Eye Dimension. Anak, ang lakas ng loob mong malihis habang inaaway ako. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay nagalit nang makitang si Francis ay mukhang nag-ambala. Ngunit sa sandaling ito, biglang huminto si Francis, lumilitaw ang mga spatial ripples sa paligid niya. Ilang figure ang biglang lumitaw. Sila na. Ang mga mata ng Diyos Lord Gloomhaven ay kumislap. Ang mga taong lumitaw ay walang iba kundi ang tatlong inapo ng God Eye at ang eksperto sa Destruction Dragon Race. Kaya lahat sila ay nasasakupan mo. Ngunit kahit na ito ay hindi sapat para sa tagumpay. Malamig na tumawa ang Diyos Lord Gloomhaven. Ang mga katulong ni Francis ay pawang rank 9, kaya hindi nila kayang impluwensyahan ang labanan. Ngunit bago pa man matapos magsalita ang Diyos na si Lord Gloomhaven, may bakas ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mukha. Whoosh! Whoosh! Ang spatial disturbance sa tabi ni Francis ay hindi tumigil.
Maraming napakalaking numero ang nasingil mula dito. Lahat ito ay higanteng pulang killans. Roar. Halos 10 blood flame killans ang sumisingil, ang kanilang mga cultivation sa rank 8 at rank 9. Ang kanilang sabay-sabay na mga dagindong ay naging sanhi ng pagtaas ng temperatura ng buong scorching underworld ng ilang degree. Ngunit ito ay malayong matapos. Pagkatapos ng blood flame killans ay dumating ang maraming mas malalakas na sinaunang hayop. Sa loob ng Ancient Dream Realm, kasama ang Blood Flame Killing Race bilang pundasyon, si Wilfred ay nagtagumpay sa makabuluhang pagpapalawak ng kanyang teritoryo, na nagdagdag ng maraming makapangyarihang eksperto mula sa ibang lahi sa kanyang puwersa. Ito. Natigilan ng Diyos Lord Gloomhaven. Sa isang iglap, isang hukbo ng mga sinaunang hayop ang lumitaw sa tabi ni Francis. Anong nangyayari? Ang iba pang mga Lord ay natigilan din sa tanawing ito. Paanong biglang lumitaw ang napakaraming eksperto sa lugar na ito? Anong nangyayari dito? Ang Ancient God Giant Devil ay naging parang estatwa, ang kanyang ekspresyon ay isang hindi maipaliwanag na pagkagulat. Hindi siya malayo kay Francis, kaya natural niyang nakita na tinawag ni Francis ang lahat ng sinaunang hayop na ito. Sa ibaba, ang dalawang hukbo ay tumigil sa pakikipaglaban at tumangala. Kamahalan, naabot na ng patriarka ang mahalagang sandali ng kanyang pambihirang tagumpay. Isang peak rank 9 blood flame killing ang iniulat kay Francis. Patayin. Utos ni Francis. Nailabas na niya ang halos lahat ng kanyang high-level fighting forces sa pagkakataong ito, kabilang ang kanyang mga clone, kanyang mount, at ang kanyang paksayon sa Ancient Dream Realm. Patayin. Ang lahat ng mga sinaunang hayop ay umuungal habang sila ay sumusugod sa larangan ng digmaan sa ibaba. Hindi maganda. Ito ay isang kaaway. Imposible. Paano magkakaroon ng napakaraming kakampi ang Giant God Hall? Ang hukbo ng Ancient Soul Hall ay agad na nahuli. Sa loob ng hanay ng Heaven's Legacy, lahat ng miyembro ng Giant God Hall ay umiyak at sumigaw na parang nailigtas sila mula sa matinding panganib, at pagkatapos ay nagsimula silang maglunsad ng counterattack. Ancient God Giant Devil, umatras sa ngayon. Ipaubaya sa akin ang Diyos Lord Gloomhaven. Tumawag si Francis, ang kanyang mga mata ay naging seryoso at nagsimulang mag-init na may layuning pumatay. Ito ay isang layunin ng pagpatay na maaaring taglayin lamang ng isa na nakaranas ng walang katapusang pagpatay. Ang Chaos Origin Divine Power ay lumundag sa kamay ni Francis, na nagtipon sa isang malawak na Chaos Origin Divine Sword. Ang malakas na kapangyarihan ng pagsipsip ng espadang ito ay nagsimulang lumunin ang nakapalibot na enerhiya. 1442. Ang isang malaking bilang ng mga sinaunang hayop ay biglang lumitaw at sumugod sa labanan sa pagitan ng mga miyembro ng Upper Echelon, na nagtutulungan kasama ang hukbo ng Giant God Hall upang salakayin ang hukbo ng Ancient Soul Hall mula sa dalawang panig. Dahil sa kawalan ng bantay, ang hukbo ng Ancient Soul Hall ay nagkagulo. Ang pagbabagong ito ay nag-iwan sa lahat ng Ancient Soul Hall Godlords na may masamang pagniwi. Samantala, si Wuhing at ang Grand Elder ay nagsaya habang ang buong Giant God Hall ay muling nabuhayan. Ancient God Giant Devil, umatras sa ngayon. Ipaubaya sa akin ang Diyos Lord Gloomhaven. Tumawag si Francis. Bees. Ang Chaos Origin Divine Power ay lumundag sa kamay ni Francis, na nagtipon sa isang malawak na Chaos Origin Divine Sword. Ang malakas na kapangyarihan ng pagsipsip ng espadang ito ay nagsimulang lumunin ang nakapalibot na enerhiya. Naramdaman ng Ancient God Giant Devil ang mga pulso ng Divine Power mula sa kamay ni Francis at napaatras ito sa pagkabigla. Sa loob ng Chaos Origin Divine Power, ang Space Intent ay umabot sa Level 9, Time Intent ay umabot sa Peak Level 8, at lahat ng iba pang intent ay medyo mataas din. Dahil dito, napakalakas ng Chaos Origin Divine Power ni Francis na katumbas nito sa Divine Power ng isang God Lord. Anak, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Galit na galit ang Diyos Lord Gloomhaven. Sa pagkakaroon ng Ancient God Giant Devil na umatras at humarap sa kanya ng mag-isa, hinahamon at pinahiya siya ni Francis.
Higit pa rito, ang Diyos Lord Gloomhaven ay naging mas malakas kamakailan at ngayon ay may kakayahang madaling durugan ang mga ordinaryong Lord. Para sa isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos tulad ni Francis na maglakas loob na hamanin siya ng mag-isa ay isang kumpletong biro. Patayin. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay umungal, pagkatapos ay ang kanyang soul beast at ang buhawi nito ng itim na tubig ay lumundag patungo kay Francis. Chaos Origin Divine Sword, / Walang takot, hinawakan ni Francis ang espada gamit ang dalawang kamay at umindayog. Boom! Whoosh! Ang napakalaking espada ng Dark Silver Energy ay bumagsak sa buhawi, nagpapadala ng spray ng itim na tubig. Sa simula, bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Francis. Kasabay nito, isang hindi nakikitang enerhiya ng kaluluwa ang sumugod patungo sa kanya. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay parang matibay na bato, ganap na hindi naapektuhan, lahat ng panlabas na enerhiya ay naglalaho dito tulad ng isang bato na inihagis sa karagatan. Bukod doon, sinisipsip ng Chaos Origin Divine Sword ang enerhiya ng itim na buhawi, unti-unting pinapataas ang sarili nitong kapangyarihan. Mamatay. Ang katawan ni Francis ay lumundag ng banal na kapangyarihan habang siya ay muling naglaslas. Sa ngayon, ang kanyang Chaos Origin Divine Sword ay mas malakas kaysa sa pag-atake ng Soul Beast ng Diyos Lord Gloomhaven. Sa harap ng kapangyarihang ito, maging ang Earth Dragon Beast sa loob ng buhawi ay naramdaman na may mali at lumipad. Kakrak! Sa isang hiwa, ang buhawi ng itim na tubig ay napawi. Ito ay imposible. Napailing ang Diyos Lord Gloomhaven sa gulat. Paano mababawi ni Francis ang pag-atake ng isang taong kasing lakas niya? Swish! Matapos basagin ang pag-atake ng Diyos Lord Gloomhaven, bumaril si Francis pasulong. Pagpatay ng Dragon Strike. Ang Diyos na si Lord Gloomhaven ay gumawa ng napakapangit na mukha habang ang itim na punyal sa kanyang kamay ay nagsimulang umagos na may kahangahangang banal na kapangyarihan. Kasabay nito, ang Earth Dragon Beast ay sumanib sa divine artifact ng God Lord Gloomhaven. Boom! Ikinaway ng Diyos Lord Gloomhaven ang punyal na nagpakawala ng dragon ng itim na enerhiya na bumaril pasulong ng may makalangit na momentum. Ang God Lord Gloomhaven ay hindi sineseryoso ang dalawang half-step na God Lords noon, ngunit ngayon, talagang ginagamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Alam ni Francis na hindi siya makakapigil sa Diyos Lord Gloomhaven. Swish! Ang malapad na pilak na espada ay agad na nagsimulang kumaluskos ng kidlat. Mamatay! Nagpaputok si Francis ng isang bolt ng enerhiya mula sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, na ipinadala ito sa Black Energy Dragon. Bang! Habang tinatamaan ng pag-atake ni Francis ang dragon, ang Chaos Origin Tribulation Lightning na enerhiya ay bumuhos, sinisira at nilalamon ang anumang enerhiyang nakatagpo nito. Bumagal ang itim na enerhiya, at kitang-kitang humina ang momentum nito. Swish! Binaril ito ni Francis at patungo sa God Lord Gloomhaven. Napakalakas ng divine power attack. Nanlabo ang mga mata ni God Lord Gloomhaven habang ang kanyang isip ay nagulo sa gulat. Ang pagsira ni Francis sa kanyang huling pag-atake ay maaaring naipaliwanag sa pamamagitan ng kanyang pagiging pabaya at pagpigil. Gayunpaman, nagamit na ng pag-atake ang kanyang buong lakas, ngunit hinaranggan pa rin ito ni Francis. Habang bumaba ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ni Francis, agad na umiwas si God Lord Gloomhaven. Batay sa kung ano ang nangyari ngayon, ang mga pag-atake ng divine power ni Francis ay nasa katulad na antas ng kanyang sarili. Walang sino man ang maniniwala na ang mga pag-atake ng divine power ng isang half-step na God Lord ay nasa parehong antas ng isang top-class na First Heaven God Lord. Ayaw mo ba akong patayin? Bakit ka tumatakbo? Ang malamig na tawa ni Francis ay nagmula sa kanyang likuran. Ang Level 9 Space Intent, ang pinakamataas na Level 8 Time Intent, at ang Space-Time Robe ay talagang ginawang mas mabilis si Francis kaysa sa God Lord Gloomhaven. Nang maramdamang papalapit na si Francis, nagsimulang magpanik ang Diyos Lord Gloomhaven. Swoosh! Hindi mabilang na mga alon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy ang bumaril patungo sa kanya.
Nag-transform ang katawan ni Godlord Gloomhaven sa hindi mabilang na mga agos ng tubig na kumalat sa hangin para makaiwas siya sa atake ni Francis. Lahat ng iba ay natural na sumaksi sa tanawing ito. Magaling, Kuya Francis. Natagpuan ni Wu Heng ang kanyang sarili na medyo nasasabik. Mula sa performance ni Francis ngayon, nahulaan niya na si Francis ang gumawa ng Godlord Will kanina. Paano siya naging ganito kalakas? Ang Grand Elder ng Giant God Hall ay labis na nagulat. Sa kabaligtaran, ang iba pang dalawang Godlords of Ancient Soul Hall ay parehong may napakalungkot na ekspresyon. Isang Godlord of Ancient Soul Hall ang hinahabol at binubugbog ng isang half-step na Godlord. Kahit na manalo ang Ancient Soul Hall sa huli, magiging katatawanan pa rin ito. At iyon ay kung nanalo lamang sila na hindi na isang garantiya. Ang biglaang pagpasok ng mga sinaunang hayop na iyon sa labanan ng mga miyembro ng Upper Echelon ay nagdulot ng matinding pinsala sa hukbo ng Ancient Soul Hall. Bukod dito, ang Blood Flame Killing Race ay bihasa sa fire intent at pinalakas ng nakakapasong kapaligiran. Sa katunayan, sa oras na ito, ang Giant God Hall ay nagsisimula ng manig sa labanan ng mga miyembro ng Upper Echelon. Bees! Boom! Sa oras na ito, ang lupa ay biglang nagsimulang lumindol, at ang temperatura ay tumaas. Anong nangyayari? Nanginig ang Ancient God Giant Devil. Kaboom! Ang lupa sa ibaba ay biglang sumabog na nagpakawala ng nagbabagang lava at nakalalasong ambon sa mundo. Agad na sumigaw ang isang Rank 7 Ancient God of Ancient Soul Hall, ang kanyang mga mata ay namumula habang umaatake ang lason sa kanyang katawan. Ngunit ang mga miyembro ng Giant God Hall sa hanay ng Heaven's Legacy ay hindi naapektuhan. Ito ang Burning Cataclysm, isang kaganapan ng Scorching Underworld na napakabihirang, nagaganap halos bawat 100,000,000 taon. Sinasabi na ang Burning Cataclysm ay naglalabas ng napakalason na lason sa apoy na maaaring makaapekto kahit sa Rank 8 Ancient Gods. Rank 7 Ancient Gods na sa huli ay nahawahan ng sobrang lason ay maaari pang mamatay. Napangisi ang Godlord Ghost Centipede ng Ancient Soul Hall. Sa orihinal, ang kinalabasan ng digmaan sa pagitan ng Ancient Soul Hall at Giant God Hall ay napakalinaw. Gayunpaman, higit na nagdusa ang puwersa ng Ancient Soul Hall mula sa Burning Cataclysm na ito, na nagdulot ng panibagong pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Tinutulungan ng langit ang aking Giant God Hall. Namumula sa pananabik ang mukha ng Grand Elder. Sa malayo, binabantayan ng Diyos Lord Stellar Aspect at ng lalaking may puting buhok ang sitwasyon. Ito ay Destiny Energy. Napaungol si Godlord Stellar Aspect sa gulat. Muli niyang naramdaman ang enerhiyang iyon ng Destiny na paulit-ulit na gumagambala sa kanya. Oo, ang biglaang natural na sakuna sa lugar na ito ay hinimok ng malakas na enerhiya ng Destiny na iyon. Mahihirapan ang mga ordinaryong tao na madama ito, ngunit naiintindihan niya ito ng husto. Ang pag-iisip ng enerhiya ng Destiny na ito ay naging sanhi ng pagdilim ng ekspresyon ng Diyos Lord Stellar Aspect. Ang enerhiya ng Destiny na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Naghinala pa siya na ang impluensya ng enerhiya ng Destiny na ito ang biglang pumihil sa kanya sa pagpasok sa Divine Kingdom ng Light Race. Ang pag-iisip ay bahagyang ikinabahala ng Diyos Lord Stellar Aspect. Bilang isang taong malalim na nakipag-usap sa Tao of Destiny, natural niyang naiintindihan kung gaano kalakas ang enerhiyang ito. Godlord Silverwing, nasa masamang kalagayan ang Ancient Soul Hall. Dapat kang umalis, direktang sabi ng Diyos Lord Stellar Aspect. Hey! Naiinip na ako. Ang mga mata ng maputing buhok ay kumislap ng matalim na liwanag, at ang kakaibang malakristal na liwanag ay nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan. Sa isang kislap ng liwanag, nawala ang Diyos Lord Silverwing at pagkatapos ay muling nagpakita sa larangan ng digmaan. Sino ang pumunta doon? Si Wu Heng at ang Grand Elder ay parehong nagulat. Bakit may ibang makapangyarihang Godlord aura na lumitaw sa oras na ganito? Haha, gumawa ka na talaga ng gulo. Hindi mo pa natatapos ang Giant God Hall, at pinapasok mo pa ako. Ang Diyos na si Lord Silverwing ay mapangasar na tumingin sa tatlong Ancient Soul Hall Godlords.
Ang lahat ng miyembro ng Giant God Hall ay napangiti sa mga salitang ito, ang kanilang mga puso ay lumubog sa ilalim. Ang sinaunang Soul Hall ay mayroon pa ring ibang Diyos na Panginoon. Mangyaring makialam at tapusin ang lahat ng ito. Malamig na sabi ng Ancient Soul Hall Master. Natural. Napangiti si Godlord Silverwing. Biglang sumabog ang kanyang katawan na may nakasisilaw na puting liwanag, at ito ay naging kalahating transparent. Tila hindi mabilang na mga daloy ng liwanag ang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, nagsimulang lumabas sa kanyang katawan ang isang nanginginig na langit na sinaunang enerhiya. Ang lahat ng mga kalapit na eksperto sa ibaba ng antas ng Panginoong Diyos ay nadama na para bang ang kanilang isipan ay hinarap ng isang matinding suntok. Light rays. Naalarma si Wuheng na tumawag. Hindi niya akalain na ang mga taong tumutulong sa Ancient Soul Hall ay mga miyembro ng Light Race. Papatayin muna kita. Lumingon si Godlord Silverwing sa Grand Elder ng Giant God Hall at bumaril pasulong. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na spatial na kaguluhan ang lumitaw sa hindi kalayuan sa Grand Elder. Bees. Isang maliit at madilim na landas ang nabuo, at pagkatapos ay isang puting liwanag ang bumaril. Ang Light Race. Isang figurang gawa sa malabong puting liwanag ang biglang lumitaw sa harap ng Diyos na si Lord Silverwing, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Twilight Valley. Nakahinga ng maluwag si Wuheng. Sa sandaling lumitaw si Godlord Silverwing, ginamit ni Wuheng ang Ancient God Seal para makipag-ugnayan sa Twilight Valley, ngunit hindi niya inaasahan na ang Twilight Valley ay darating kaagad. Tila alam ng Grand Elder ang tungkol sa Twilight Valley at mukhang hindi nagulat, ngunit ang iba ay natulala. Masyadong mabilis ang pagbabago ng sitwasyon sa larangan ng digmaan. Dalawang eksperto sa Light Race ang hindi inaasahang nakialam sa digmaang ito. Eksperto sa Light Race. Nagulat si Godlord Silverwing. Hindi niya inaasahan ang isang eksperto sa Light Race na lalabas sa sandaling nakialam siya sa labanan. Sa di kalayuan, nag-iisip ang Diyos Lord Stellar Aspect. Tulad ng inaasahan ko, mayroon talagang mga nakaligtas na miyembro ng Light Race sa Divine Kingdom ng Light Race. Bilang isang kinatawan ng totoong Light Race, papawiin kita. Nanlamig ang mukha ni Twilight Valley. Naramdaman niya na ang Diyos Lord Silverwing na ito ay hindi miyembro ng Light Race. Ito ay walang alinlangan na isa pang eksperimento ng Heaven's Legacy Race. Thwish. Gamit ang isang wave ng kanyang mga kamay, nagpaputok siya ng dalawang wave ng time energy. Biglang bumagal ang mundo. Emph. Galit na galit si Lord Silverwing. Para sa isang tunay na miyembro ng Light Race na biglang tumalon ng akma na siyang umatake ay talagang nag-iwan sa kanya ng galit na walang katumbas. Silverwing Feather Strike. Isang pares ng mga pakpak na pilak ang lumitaw sa likod ni Godlord Silverwing, na tila isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Swoosh swoosh. Ang mga pakpak ay pumutok, nagpaputok ng maraming maliliit na puting kutsilyo ng enerhiya. Bago pa man magbanggaan ang dalawang pag-atake, ang enerhiya ng oras sa loob ng mga ito ay umikot ng magkasama, na naging dahilan upang ang bahaging ito ng mundo ay maging baluktot at hindi kapani-pani walang mabagal. Boom! Bang! Bumagsak! Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang miyembro ng Light Race ay tila gumagalaw sa sobrang slow motion, isang kakaibang tanawin na masasaksihan. Ngunit sa huli, ang Twilight Valley ay nagkaroon ng bahagyang kalamangan. Ito ay hindi lamang dahil siya ay isang tunay na miyembro ng Light Race, ngunit dahil ang kanyang cultivation level sa kanyang peak ay mas mataas sa kanyang kasalukuyang level. Siya ay nagtataglay ng pangunawa at karanasan na nag-iwan sa Diyos na si Lord Silverwing sa alabok. So ito ay isang imitasyon na Light Race. Tapos malapit lang ang Heaven's Legacy Race. Bagamat napigilan ng Twilight Valley ang Diyos na si Silverwing, naramdaman ni Francis ang isa pang panganib. Kailangan kong patayin ang Diyos Lord Gloomhaven sa lalong madaling panahon. Isang malupit na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Francis. Hanggat pinatay niya ang Diyos na si Lord Gloomhaven, maaari niyang tulungan ang Twilight Valley o Wuheng at palawakin ang bentahe ng kanilang panig. Bees.
Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kanyang kamay ay namaga ng may kapangyarihan, at ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang pumutok na may nakakatakot na enerhiya ng Eye Bloodline. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.